Bagong series natin ngayong September, tahanan. Sabi mo nga tahanan. Okay, alam nyo, kakaiba tong series na to kasi bihira natin. For me, kinda special to eh. Kasi bihira natin maging topic to sa Sunday service. Most likely na didiscuss natin to sa mga life group natin. Pero ngayon, sobrang personal. Sabihin mo sa katabi mo, personalan to. So, ito yung series natin. Alam nyo ba ang salitang tahanan o home sa English? Ang salitang tahanan ay nagmula sa salitang ugat na tahan. Ando ba, familiar pa ba kayo sa mga salitang ugat? Di ba? Sa Filipino. So, nagmula to sa si Lawrence. Yeah. Ito, makinig ako. Mga favorite ni Lawrence yung ganito eh. Meron kami mga session ni Lawrence na ganito eh. So, nagmula to sa salitang ugat na tahan. Tahan, meaning yung nangangahulugan ng pagtigil ng pag-iyak. Pagtigil ng pag-iyak o pagpapatigil ng pag-iyak ng katulad sa isang sanggol o pagpawi ng kalungkutan. Sinasabing napapawi ang lahat ng kalungkutan ng isang tao kapag nasa loob siya ng kanilang sariling tahanan. Originally meant a place of peace, a place of comfort, a place of rest. Amen? Kaya may katotohanan yung kasabihan na there is no place like home. Narinig nyo na yon? Wala talagang ibang lugar tulad ng sa tahanan. Kapag umuwi ka, galing ka ng office, galing ka ng school, pag nasa bahay ka, anong madalas sinasabi mo? Hay, salamat. At the same time, ganun din sa church. Kapag pumupunta tayo dito, nasasabi natin, home at last. Meron akong siguro mangilan-ngilan, sinabihan ko dito kapag nakikita ko malungkot. Sinasabihan ko sila na you're home. You're home. Pwede kang maging natural sa sarili mong tahanan. Pwede kang maging totoo. No pretensions, no pressure. Pwede mong sabihin yung gusto mong sabihin. Pwede kang mag-English kahit balu-baluktot. Kasi there's no place like home. Pwede kang umiyak. Pwede kang tumawa. Pwede kang sumigaw. Pwede kang magwala. Because there's no place like home. Amen? Sino dito favorite mong umuuwi? Ako. Sino dito? Pastor, ayoko talaga umuwi eh. Boring sa bahay eh. Mamaya madedefine natin yan. Ang kaibahan ng bahay at ng tahanan. Bahay is a building. Ito ay silungan ng pamilya. At ang tahanan, ang tumitira naman sa bahay. Kung titignan natin, napakalaki ng kaibahan. Structure versus people. Amen? At ang laman na, ang bahay na may pamilya ay tahanan. Pero, ano nga ba ang tahanan based sa Bible? Kaya dapat maging malinaw sa atin kung paano nga ba nagiging tahanan ng isang bahay. Maari may maganda tayong bahay, malaki, mamahalin. Alam nyo, nung kakakasal pa lang namin ni Pastor Abby, tumira kami sa condo. Siguro first week namin, parang masaya kasi paglabas ng condo, swimming pool. Pagkaliwa mo, sino dito mga nakapunta sa condo before? Sa condo na tinira namin, di ba? Si Jera nakapunta. Paglabas mo sa kaliwa, gym. Pag diretso mo, pool. So in short, wala kang lulugaran kundi mag-gym or mag-pool. Akala lang natin yun na yung masaya. Kapag well-provided na, saan ka nakatira? Ay, sa condo ako nakatira eh. Pero hindi totoo yun eh. Hindi porket sa condo ka nakatira, masaya ka na. Hindi porket may pool, hindi porket may gym, okay na. No. Magiging masaya ang isang bahay kapag ang bahay ay isang tahanan. Amen? So kahit gaano pa kalaki yan, kung hindi yan tahanan, baliwala yan. Sabihin mo nga, gusto ko tahanan. So ang challenge natin ngayon, pag uwi natin, yung bahay natin, tayo yung magiging catalyst o tayo yung magsisimula para maging tahanan yung bahay natin. Basahin natin, Psalm 27, line 1 to 2.
Psalm 27 or ano ba to? Salmo. Sa Tagalog, Salmo 127 line 1 to 2. Kung wala, ayan, ASND, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung walang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay nito. Walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi sa pagtatrabaho upang may makain, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Praise the Lord sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ngayon, paano magiging tahanan ng isang bahay? Paano natin makikitang magkakaroon ng transition yung dating tinitingnan lang natin, bahay lang naman natin yan eh. Bahay lang naman namin yan eh. Actually, pastor, sa totoo lang, pag umuwi ako, mas nai-stress ako. Mas naalala ko yung mga problema ko kasi hindi ko gusto yung mga nasa loob ng bahay namin. Ako, marami na ako na-encounter na kapag ka nag-o-open sa akin, pastor, pwede ka bang makausap? Pwede. Pastor, pwede ba mag-open? Pwede ba magkwento? Kasi sa bahay, ganito. Ang problema kasi ganito. Kapag tinitignan natin na ang bahay ay hindi lugar ng kapahingahan, talagang mapapagod ka. Pero pag tinitignan mo na ang bahay ninyo ay hindi lang basta bahay, kundi tahanan, alam ninyo, pauwi ka pa lang, excited ka na. Amen? Ang pinakamasarap na kape, hindi sa Starbucks. Sa bahay. Amen? Bakit kahit malayo yung Bulacan, kapag umuwi ako sa Bulacan, pwede akong matulog doon ng naka-boxer lang, nakahubad. Hihiga ako, matutulog ako, gigising ako ng kung anong oras ko gusto. Kahit minsan, yung lugar, amoy kalabaw, amoy manok. Pero pag gising ko, parang, there's no place like home. Kuha natin. Bakit mas masarap yung sinangag dun? Bakit mas masarap magkamay? Ba't masarap magtuyo? Pero pag dito, pang mahirap yan. Bakit mas masarap yung dito tawag natin tapsilog? Diba? Silog-silog. Sa amin, ano lang, tapa lang. Tara, gusto ko tapa. Di mo na nga alam kung ano yung tinapan dun eh. So, paano magiging tahanan ng isang bahay? Sabi sa Bible, sa mga binasa natin sa verse 1, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. So, ibig sabihin, ang katatagan ng isang tahanan ay nagmumula sa Panginoon. Isa akong mechanical engineer by profession. So, ngayon, currently, nag-work ako sa isang construction. At nakikita ko paano magsimula from ground zero to a price. So, pag nakikita ko, matibay ito kasi ito yung ginamit. Matibay ito, ganito. Pero na-realize ko, wala ang tibay na ine-expect mo. Kung matibay ang bahay pero bumagsak ang pamilya, walang kwentang bahay yun. Iba pa rin ng may matibay na pamilya at matibay na tahanan kaysa sa matibay na bahay. Pwede ka magpapalit-palit ng bahay. Pwede ka magpalipat-lipat ng bahay. Pero mag-isip ka kung palipat-lipat ka rin ng pamilya. Kuha natin, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtatayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung hindi mo rin naman ititira dyan ang pamilyang pinapangarap mo, huwag ka nang bumili ng bahay. Huwag ka nang magpatayo ng bahay. Okay? Ang madalas sinasabi ko noon, Pastor Eric, anong mas uunahin mo? Bumili ng bahay o mag-asawa? Sabi ko, syempre, mag-asawa. Uunahin ko magkaroon ng may bahay bago bumili ng bahay. Mamaya may bahay nga ako, wala naman akong may bahay, di kawawa naman ako. Wala akong katulong magbayad ng renta. Kuha niyo yun? So ngayon, paano ba sa pagtatayo ng isang bahay o tahanan, ano nga ba ang kailangan para maging tahanan ito? Number 1, letter A, subpoint A, blueprint. Okay, tamang blueprint.
Kung gusto nating magtayo ng isang Kristiyanong tahanan, kailangan nating gamitin ang tamang blueprint. Kailangan nating magtayo ayon sa plano ng Diyos. Paano natin malalaman ang mga plano ng Diyos para sa atin kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? So, ang blueprint na sinasabi o ang plano na sinasabi dito ay ang Bible mismo. Nakakita na ba kayo ng blueprint? Kapag nagbukas kayo ng blueprint, makikita nyo doon sa ng north, west, south, east. And then, makikita ninyo sa ng opening, sa ng window, sa ng facade. So, may mga technical terms doon. Kung minsan, hindi mo maiintindihan yun. Pero may purpose bakit yun nandoon. At ganun din naman ang Bible. Kapag nalaman at inalam mo ang salita ng Diyos, kung minsan hindi mo maintindihan, pero habang binabasa mo to, mas ipinapaintindi sa iyo ng Diyos, bakit ito ang buhay mo? Bakit ito ang kinalalagyan mo? At bakit dito ka dapat pumunta? Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, saan ka punta? Okay? Kung sa pagtatayo ng bahay, makinig kung sa pagtatayo ng bahay, may gabay ang Panginoon at magre-resulta ito ng matatag at matibay na bahay, ganun din naman sa pagtatatag ng tahanan. Ang Panginoon na nagtatatag at nagpapatatag ng tahanan. Kaya nga, ang nag-iisang dahilan kung bakit matatag ang isang tahanan, dahil ito sa Panginoon. Kung gusto ninyo tumibay ang samahan, tumibay ang pamilya, dapat nandun si Jesus Christ. Amen? Bakit? We cannot do it on our own. Kapag tayo lang mag-aaway-away tayo. Di ba nga, yung dila nga at saka ngipin, lagi na magkasama, nagkakagatan pa. Ganon din naman tayo, magkakaiba. Ganon din sa pamilya. May mga differences tayo, pero si Lord ang hindi lang nagbabalance. Actually, si Lord hindi niya lang trabaho bumalanse o magbalanse. Ang ginagawa ni Lord, nagpapatibay, nagpapatatag. Siya yung nagbibigay ng understanding, ng pag-ibig sa atin, kung bakit natin nauunawaan ang isa't isa dahil yan kay Jesus Christ. So, paano magtatag paano magtatag ng matatag na tahanan? Right blueprint. Pangalawa, right builder. Right builder. Tamang tagapagbuo. Kung meron kang magandang plano, pero sablay ang karpentero, maniwala ka, sasablay ang pagtatayo ng tahanan mo o ng bahay mo. Bakit? Kahit gaano pa kaganda ang pagdodrawing mo, kahit gaano pa kaganda ang pagpaplano mo, kapag maling mga tao ang naroroon, walang mangyayari. Marami na tayong nakita o nasaksihan, napanood natin sa TV. Mahal mo ko, mahal kita, tara, bumuo na tayo ng pamilya. Madali na sabihin ngayon yan Subukan nating magsama, tingnan natin kung match tayo. May spark sa mga mata mo. Ano ka, kwitis? May spark sa mata mo, may spark sa mga mata ko. Tayo na, magsama na tayo. Hindi ganun ang pagbuo ng isang tahanan. Amen? So, ang pagkakaroon ng tamang mga plano ay napakahalaga. Ganun din naman ang tamang tagapagbuo. At ang kailangan natin dito, eksperto. Minsan, kapag nasa construction site kami, 4 kaming engineer na pupunta, 4 kaming manager. Isang architect, isang electrical, isang mechanical, isang sanitary. So, hindi ako ganun ka-familiar in terms of electrical. Tinatanong ko pa, basic lang yung alam ko. Ang kailangan dun talaga expert. So, yung architect, sasabihin niya, ito ang dapat mangyari. Ganito, architect. Then, si electrical, ito ang dapat ilatag. Ako naman, ito ang dapat buuin. Yung sanitary, dapat ito naman ang mangyari. So, may kanya-kanyang expertise. Ang sinasabi dito, kung may right blueprint, may right builder. Ang right builder si Jesus Christ. Alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa'yo, sa pamilya mo. Kaya kung meron mang gusot sa pamilya mo, si Lord ang nag-aayos niyan, hindi kayo, hindi tayo. Kung gusto nyo maayos ang pamilya nyo, huwag nyo lang basta isama si Kristo. Maging pamilya tayo kay Kristo. Amen? Iba ang pamilya sa pamilya ng Diyos. Ngayon, kung belong tayo sa pamilya ng Diyos, kung meron man tayo mga differences,
Si Lord ang nag-aayos nun. Amen? Sino dito, napaiyak ka na ng kapatid mo? Pinaiyak mo na yung kapatid mo. Pinaiyak ka na ng nanay mo o ng tatay mo. Napaiyak mo na yung nanay at tatay mo. Star, nahihiya man ako pero opo. Opo. Ako na, ganun din eh. Marami kasi tayong mga, sabihin mo nga after me, preferences. Preferences. Personal preferences. Yun yung gusto mong makita at mangyari. Na kapag hindi nangyayari, naiinis ka. Bubulong ko lang, naiinis ka. Kuha natin. Pero pag nandyan si Lord, yung time na gusto mo nang mainis, may magpapaalala sa'yo, anak, huwag ka mainis. Imbis na mainis ka, umunawa ka. Dahil inuunawa ka rin naman nila. Kuha natin. Kung minsan, doon tayo naiinis eh. Bakit hindi nila ako maintindihan? Kuha natin. Nandiyan pa ba kayo? So, kailangan natin talaga ng right builder sa ating mga tahanan. Right blueprint, right builder. Upang magawa natin ito, kailangan natin magpasakop kay Lord. Sa kung anong inuutos niya at ibinibigay niya sa atin, don't just follow. Obey. Kung minsan, madali lang sabihin, sumusunod naman ako sa mga sinasabi ni Lord. Sino dito, may inutos sa iyo yung nanay mo, sinunod mo naman kaso padabog? O na, maghuhugas na. Mamaya na yung Emil. Kakain na. Pupunta ka, uupo ka. Susubo ka, biglang, teka lang, makamamatay ako. Susubo ka. Teka lang, nay. Diba? Naghahang ka na. Hanggang hindi si Lord ang nasusunod, maniwala ka, ang gulo. Sabihin mo nga, magulo. Ako. Okay? At least, nandun tayo sa confession side. Okay? So, ano yung ano? Ano yung unang truth? Ang katatagan ng isang tahanan ay nagmumula sa Panginoon. At para maitatag ito, kailangan ng right blueprint at Pangalawa. Sa verse 1 pa rin, ito yung karugtong. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay nito. So point number 2 is, ang kasiguruhan at kaligtasan ng isang tahanan ay nagmumula sa Panginoon. Ang tahanan na pinananahanan ng Diyos ay ligtas na tahanan. Gaano ba tayo kasigurado na si Lord ay nasa ating tahanan? Inimbitahan ba natin siya? Inalay ba natin ito sa Kanya? Or sinabihan lang natin na, Lord, come. Maranatha. Pero, ang totoo, asan siya? Minsan, may isang tao, ang ganda-ganda ng bahay niya. Maya-maya, may kumatok. Pinapasok, pagtingin niya, maayos ang itsura. Anong pangalan mo? Pwede bang tumuloy, makituloy? Anong pangalan mo? Ako nga pala si Lucifer. Oh, pasok ka. Pangalan ni Lucifer, Morning Star, di ba? So, uy, ang ganda ng bahay mo. Gusto mo mag-party. Uy, tara, party tayo. And then, afterwards, nag-party sila. Nagsama ng mga demonyo. Uy, teka lang, ba't ganito na itsura ng bahay ko? Oo nga. Di ba, si Lucifer ka, ba't ngayon, ano pangalan mo? Satanas. So, nag-party sila. In short, nagulo yung buong bahay. Iyak ng iyak yung tao. Iniwan siya na ang gulo-gulo ng bahay niya na dating maayos, malinis, maliwalas. Iyak siya ng iyak. Ngayon, inayos niya to. After niya maayos, pagod na pagod siya. Sabi niya, hindi na ako papauto doon. Loko yun ah. Di ayos na, maganda na uli. Maya-maya, may kumakatok na naman. Pagbukas niya, oh, ikaw na naman, Lucifer. Ikaw na naman, Satanas. Hindi, si Lucifer to. Nauto na naman siya. Pare, pasensya na last time ha. Medyo nagulo namin yung bahay mo. Hindi ka namin natulungan. Di ba si Satanas,
siyang hari ng kasinungalingan. Party tayo, pero this time tutulungan ka namin. Pasensya na, this time sagot namin lahat. Ngayon, pumayag yung lalaki. Ganun ba? Sige, pasok ka. Pasok ka, pumasok. Ngayon, nag-imbita ng mas maraming demonyo. Mas nagulo yung bahay. After nila magsaya, mas gulong-gulo ngayon yung bahay. Iyak ng iyak yung tao. Sabi niya, ano ba naman itong nagawa ko? Maling-mali. So, iniwan siya. Hindi tinotoo yung sinabi na tutulungan siya. Ang gulo-gulo, this time talagang disaster. Habang inaayos niya, may kumatok. Sabi niya, naku, ayoko na magbukas. Takot na siya. Di ba, ganun din tayo? Takot na tayo masaktan. Ayaw na natin mag-open sa iba. Andiyan pa tayo. Pagbukas niya, nakita niya, bagong mukha to ah. Sabi, sino ka? Sabi niya, ako si Jesus. Oh, makikitira ka ba? Hindi, gusto kong tumulong sa pag-ayos ng bahay mo. Gaano ka totoo na gusto mo tulungan? Tutulungan kita. Tutulungan kita. Di tinulungan. Tinulungan ni Jesus yung tao, maayos yung bahay niya. Ngayon, maayos na yung bahay niya. Sobrang ayos na kumpara sa dati niyang bahay. Sa sobrang tuwa niya, sabi niya, Jesus, dahil tinulungan mo ako at naging totoo ka sa pangako mo, bibigay ko sa iyo yung pinakamalaking kwarto ng tahanan ko. Dito ang iyo. Iyo yan. So sabi ni Jesus, salamat. Di pumasok na si Jesus dun. Andun lang siya, may kumakatok na naman. Pagbukas niya si Satanas uli. Sabi niya, hindi mo na ako maloloko. May kasama na ako dito. Kasama ko si Jesus. Ganun ba? Pero okay lang naman kahit nandiyan si Jesus eh. Mag-party lang tayo, dyan lang tayo. So, sige. Andiyan naman si Jesus, tutulungan ako nun. So, nag-party sila, nagulo yung buong bahay, maliban lang dun sa isang kwarto kung nasaan si Jesus. So, iyak siya ng iyak. Sabi niya, Jesus, sabi mo, tutulungan mo ko. Tinulungan naman kita eh. Binantayan naman kita, ang kasong pinagkatiwala mo lang itong kwartong to. Kung sana pinagkatiwala mo ang lahat, hindi sana nagulo ni Satanas to. Nakuha niyo yung lesson? May mga part ng buhay natin na yun lang ang gusto natin pagkatiwala kay Lord. May mga part lang ng buhay natin na pinili lang natin yung gusto natin at kaya nating ipagkatiwala kay Lord. Kaya yun lang ang naingatan. Pero gustong-gustong ingatan ni Lord ang buong kabahayan, ang buong buhay mo. Amen? Nandiyan pa tayo? Our home and family safety and security depends on God. Ang kasiguruhan at kaligtasan ng isang tahanan ay nagmumula sa Panginoon. Alam nyo, ito personal testimony ko to. About 2 weeks ago, kailan ba yung sa puso? Mga 2 weeks ago na, di ba? 2 weeks ago, si Pastor Abby, nagpunta siya doon. Ibang kasama niya, ibang mga leaders. And then, sa kanya yung susi ng apartment namin. So, kasama niya si Eunice. Sa amin natulog si Eunice. Si Eunice, singkit. Bunso-bunso kasi namin yan. So, doon natulog, hindi niya alam kung kanino yung susi ngayon. Kung kay Eunice o tinabi niya o nagkabalikan na sila ng susi. To cut the story short, nawawala yung susi ng apartment namin. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pero hanggang ngayon, wala pa naman nawawala. Iniingatan talaga ni Lord. Pangalawang incident. Sabi ni Pastora, wala akong susi. Iwan mo muna yung susi mo sa akin. Iniwan ko lahat ng master key nandoon sa mga susing yun. Andun lahat ng mga master key. Ibig sabihin, mga susi. Ito na nangyari. So, pagod ako, dumating na si Pastora Abby, sinara niya namin yung pinto, naligo na ako, tulog na kami, tapos na siya mag-work, tulog na kami. Ito na yung magandang nangyari. Paggising ko ng umaga, nagbihis na ako, papasok na ako ng office, hanap ako ng hanap, yung susi ng kotse ko nawawala. So nakita ko nasa ibabaw ng ref, ayun, nasa ibabaw ng ref. Yung iPad ko nawawala, ayun, nasa table. Hinahanap ko ngayon yung susi ng bahay. So inabot ako mga 5 to 10 minutes, nawawala yung susi ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, alam nyo na kung nasan.
nakasaksak pa dun. Ibig sabihin, overnight, nandun lang yung susi, master key. Nasa labas ng bahay namin lahat ng susi. Doorknob, nakasaksak lang dun. Tinignan ko si Pastora Abby, nakangiti pa habang tulog eh. Diyos ko, Lord. Pero alam nyo, nasa kalaban na lahat ng opportunity para pasukin kami. Pag nanakawan kami, makukuha yung susi ni Dunamis, ng sasakyan ko. Makukuha yung laptop namin na hindi naman amin, nasa company. May konti kaming belongings na pwedeng kuhanin. At ang worst, pwedeng may gawin sa aming masama. Pero alam niyo yung pag-iingat ni Lord. Walang nangyari na kahit ano. Pwede nga pati si Peanut nakawin eh. Yun yung pinaka-worst siguro. Yung nagbabantay na aso namin, siya yung ninakaw. Si Peanut. So, nakukuha ninyo na kay Lord ang pag-iingat. Kahit gaano pa tayo mag-ingat at ingatan ng mga bahay natin, ilak natin yan, harangan natin ng kung ano-ano, pwede tayong pasukin eh. Pero kung si Lord ang nag-iingat sa mga tahanan natin, siguradong naiingatan tayo. Amen? So, ang proteksyon at pag-iingat nanggagaling nga kay Lord. Ang kasiguruhan at kaligtasan ng isang tahanan ay nagsisimula o nagmumula sa Panginoon. Amen? So, si Lord, kay Lord nanggagaling yan. Ang katatagan, ang kasiguruhan at kaligtasan, pangatlo, kay Lord nanggagaling ang katagumpayan at kasaganahan ng isang tahanan. Ang katagumpayan at kasaganahan ng isang tahanan ay nagmumula sa Panginoon. Verse 2, walang kabuluhan ang paggising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na nasa pagtatrabaho upang may makain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y tulog. Ibig sabihin, kahit magpuyat ka ng magpuyat, mag-overtime ka ng mag-overtime, kapag hindi si Lord at hindi kay Lord nanggaling yan, ang pera mo ay bitin. Never ka masasatisfy, never ka makukontento, at never, ever kang matutuwa. Pagbukas mo, bababad trip ka, puno yung rep nyo. Grabe, ang liit na nung rep namin, makabili ng malaking rep. Grabe, yung washing machine namin, mano-mano. Bibili nga ako ng automatic. Pambira, 3 years na yung kotse ko. Di na brand new, makabili nga ng brand new. Kuha natin. Yung iba nga walang laman yung ref, yung iba nga walang ref. Ikaw, hindi ka masaya na puno yung ref mo, naliliitan ka. Yung iba walang sasakyan, kahit rollerblades. Kahit skateboard, wala. Bibili ka na naman. Hindi ka masaya, iPhone 13.5. iPhone 13.5. Kailan kaya magkaka-iPhone 14? Alam nyo ba, mayroon ako nabasa isang article sa Facebook. Sobrang worst ng generation ngayon. Sa Apple to nagtatrabaho Sinabi niya, this generation is getting worse. Dahil sa sobrang mahal ng paninda nila, maraming nagsisuicide kapag hindi nakakabili ng produkto nila. Hindi ko lang nakuha ngayon hindi ko lang na-capture. Try to imagine that kapag hindi mo nabili yung latest model nila, magpapakamatay. May napanood nga rin ako before, medyo matagal na to, years na. Ang lungkot-lungkot niya sa birthday niya. Dumating yung nanay tsaka tatay niya from ibang bansa. Malungkot. Pero nung nilabas, binigyan ng iPhone. Nako, nagparty talaga yung bata. Kayang-kaya na natin ipagpalit ang lahat. Pwede na nating skip ang family time. Maipagpalit lang sa kasiyahan na kasama ang barkada. Sa mga party. Naalala ko, parang pag-graduate na ako nito ng college.
Sabi ng mga barkada ko, Rick, punta ka naman. Namimiss ka na namin. Oh, sige. Narinig nyo? Rick, punta ka naman. Namimiss ka na namin. Ay, namimiss na nila ako. Tinignan ko muna eh. Tulog na nanay tatay ko. Pagtingin ko sa kabilang kwarto, gising yung tita ko. Kinutsaba ko yung tita ko. Ko, tita. Ako, nanay kasi tako, Nay, may pupuntahan lang ako saglit. Sabi niya, oh, mag-ingat ka. Oh, shashat lang ako konti. So, nag-bike ako. College pa ako. Nag-bike ako. Alam niyo, naka-shot naman ako. Inom naman ako ng konti. Hindi naman ako ganun kalasing. Eto na, pauwi na ako. May nadaanan akong iskinita na may nagiinuman. Nakursunada ako. Tapos nakita ko, palapit na sa akin, nataranta ako. Alam niyo ginawa? Pinagbabato ko. Pinagbabato ko ng mga bote. Mga ininol, pinagbabato ko. Yung bike, hindi ko nasakyan sa sobrang taranta ko. Talagang binuhat ko talaga. Habang binabato ko, ang dami kong sugat. Ngayon, ginagamot ako ng tita ko. Inuunti-unti niya akong gamutin. Lumabas yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, walang tanong-tanong. Saan ka nang galing? Sabi ko, lumabas lang po ako saglit. Pagtingin ng nanay ko, 2:30 ng madaling araw. Saglit. Kuha nyo, kaya na nating suwayin ng magulang natin over party. Over friends. Kasi namimiss nila tayo. Ngayon nagmamatter sa akin, yung disiplinang binibigay ng magulang ko nung bata-bata ako. Na sinasabi nila, 6 o'clock dapat nandito ko na. Grabe naman, 6 o'clock? Aga-aga? Ano to, probinsya? Sino dito umuwi pa ng 6 o'clock kasi sabay-sabay sila kumakain? Very good. 7 o'clock. Dapat makauwi na ako ng 7 o'clock kasi sabay-sabay kami kakain. Sino dito pinapriority mo pa na magsabay-sabay kayong kumain ng family mo? Kaya nagiging bahay ang tahanan eh. Kasi nawawala na sa priority natin yung family natin. Kaya nagiging bahay yung dapat tahanan. Kasi hindi na natin pinapriority yung pamilyang si Lord ang nagbuo. Kung ipa-priority lang natin yung mga ginawa ni Lord para sa atin, you know what? Kahit maliit ang bahay, masayang tahanan pa rin yan. Kahit direnta lang ang bahay, basta nandiyan si Lord, masayang tahanan pa rin yan. Amen? Kailangan sa pagtatrabaho, masipag tayo. Agree? Sa mga working? Agree. Masipag tayo. Pero hindi ka lang magtatrabaho para magpagod at magpakamatay. Magtrabaho ka para may ma-provide ka sa family mo. Hindi ka magbibigay ng oras dahil yun na natira. Gumawa ka ng oras para sa pamilya mo. Magtrabaho ka ng tapat sa oras ng trabaho mo, pero wag mong kalilimutang ibigay ang oras na para sa family mo. Amen? Mga kabataan, makinig kayo. Bukas makalawa, magtatrabaho na kayo. Magtatrabaho din kayo. Huwag kayong magpapakalunod sa trabaho para sa bagong cellphone. Huwag kayong magpapakalunod sa trabaho para sa bagong damit, bagong bag, bagong sapatos. Ngayon, napaka-vain na ng kabataan ngayon. Kailangan may Jordan 1. Kailangan may, ano yan? Dunk High? Dunk High ba? Kailangan ganun. Kaya kahit magsinungaling, may project kami. Okay, 1,000. 14,000 to go. Konting panloloko pa, makakabili na ako nito. Kuha natin. Huwag puro trabaho. Kailangan may pahinga din. May ipon din. Balanse. Sabihin mo nga, balance. Aanhin mo pa yung marami kang pera kung magkakasakit ka lang naman din. Aanhin mo yung puro aral kung hindi mo rin naman i-apply ito ng tama. Aral ka nga ng aral. Wala ka namang social life. Aral ka ng aral, hindi naman balance. Ang pag-aaral, may application.
Amen? At the same time, ganun din sa pagtatrabaho. Balanse. Trabaho ka ng trabaho, nagtatrabaho ka pang inom. Nagtatrabaho ka pang ambag. Ambag ka naman. Kuha natin. Kapag ang ating buhay ay kalugod-lugod kay Lord, actually, si Lord naman na nagbabalanse ng buhay natin. Alam mo, ang dami kong nakilala, nakikipagkompetensya, lumaki ang sahod. Hanggang hindi kasing laki ng sahod nito yung sahod ko, hindi ako titigil. Ayun, hopper ng trabaho, 1 month lang dito. Uy, dito 40,000 na sweldo, lipat. Dito 50,000, lipat. Mga kabataan, pag nagtrabaho kayo, ibigay nyo yung the best ninyo. Ipakita ninyo na si Lord ang kumikilos sa buhay ninyo, kaya kayo nagtatrabaho ng maayos. Kaya kayo nag-e-excel dahil may Jesus Christ kayo. Amen? Hindi lang tayo basta nagtatrabaho dahil mahusay tayo. Hindi lang tayo basta magtatrabaho dahil matalino tayo. Magtatrabaho tayo para maipakita natin sa generation natin at sa mga susunod na generation na ganito magtrabaho ang may Kristo. Amen? Amen? Ang dami kong nakasabayan, magagaling, mahuhusay, matatalino. Lahat sila hindi kontento. Lahat sila hindi kontento. May trabaho number 1, may trabaho number 2, may trabaho number 3. Ang malupit nang may utang pa yun. May paluwagan, may pasikipan. Pero kulang pa rin yung pera. Kulang pa rin yung pera. Alam niyo kung bakit? Hindi balanse. Hindi pinagkatiwala kay Lord ang finances. Amen? Ang Diyos lang ang magpapaunlad at magiging source ng pag-unlad ng bawat ginagawa natin. So kahit magtrabaho ka na magtrabaho, mag-aral ka na mag-aral, kung hindi mo kasama si Lord, baliwala yan. Lahat. Amen? So anong tinuturo sa atin dito? Habang ginagawa tayo magaling ni Lord, ginagawa niya rin tayo mapagkumbaba. Na Lord, kaya ako nararating to dahil sa'yo. Kaya ako naaabot to dahil sa'yo. Kaya ako inaasam to para sa'yo. Amen? Meron akong sinesharan. Sabi ko sa kanya, bakit mo gusto ma-promote? Sabi niya, para maging proud sa akin yung mga magulang ko. Okay. Maganda naman yun. Maganda naman talaga. Pero sabi ko, hindi ba mas maganda kung sino yung nagbigay sa'yo ng talent, yun na mas maging proud sa'yo? Tapos sabi niya, oo naman, tama naman. Tapos doon ko na ipinasok, lahat ng yan galing kay Lord. And then so on and so forth. Hanggang nahihiya ka, makinig, hanggang nahihiya kang i-acknowledge na kay Lord nang galing ang lahat. Ang hirap makita na ipinopromote ka ni Lord. Bakit? Kay Lord lahat manggagaling ng katagumpayan at kasaganaan ng isang tahanan. Amen? At ang tahanan, compose yan ng individuals. Kapag iniwan mo si Lord sa buhay mo, lahat ng gagawin mo walang kabuluhan. Kuha mo? Kapag iniwan mo si Lord sa buhay mo, lahat ng gagawin mo walang kabuluhan, mapapagod ka lang. Without God, it's not worth it. It is an empty achievement. Empty achievement. Kaya ang dami kong kilala, marami tayong naririnig, siya yung magna, summa, tetragrammaton, cum laude. Pero wala pa rin. Gusto niya siya pa rin yung the best, matikas, matindi, malupit. Gusto niya siya pa rin yung, pero hindi pa rin kompleto. Hindi pa rin kontento, hindi pa rin ako kompleto. Bakit? Walang Jesus eh. Hanggang wala si Lord sa puso mo, bitin ang buhay mo. Amen? Baliwala ang maganda at malaking bahay kung hindi ito magiging tahanan. At baliwala ang bahay at tahanan kung hindi rin naman ang Diyos ang Panginoon nito. Amen? Ulitin natin. Ang katatagan,
ng isang tahanan ay nagmumula sa Panginoon. Ang katatagan, ang kasiguruhan at kaligtasan ng isang tahanan ay nagmumula sa Panginoon. At ang katagumpayan at kasaganahan ng isang tahanan ay nagmumula sa Panginoon. Ngayon ang tanong, paano magiging tahanan ng isang bahay? Dahil sa Panginoon. Amen? Pwede ba tayong lahat? Sino dito excited ka pag uwi mo? Lord, gamitin mo ako maging tahanan ng bahay namin. Sino dito excited kasi alam mo, after hearing this message, Lord, alam ko may something dito sa message ni Pastor Eric, gusto ko pong i-apply. Lord, tulungan mo ako paano ko approach nanay ko, tatay ko. Alam niyo paano magsisimula ang lahat? Yayain mo yung nanay at tatay mo. Una, mag-pray. Pangalawa, yayain mo yung nanay at tatay mo dito sa church. Ipakilala mo si Jesus Christ sa kanila. Ang tahanan, nagsisimula lahat yan kay Lord. Si Lord ang bumubuo ng isang tahanan, hindi lang ng isang bahay. Kanina habang nagpipreach ako, sobrang nararamdaman ko yung Lord, gusto ko ng ganun. Lord, gusto ko ganyan maging bahay namin. Lord, gusto ko yung bahay namin maging tahanan. Bago maging tahanan niya, balikan muna natin. Kamusta yung pamilya mo? Kinakamusta mo pa ba sila? Pinagpe-pray mo pa ba sila? Iniisa-isa po mo ba yung mga pangalan nila na ilapit sa Panginoon? Doon tayo magsimula. Ngayong oras na to, pagpe-pray natin yung mga tatay natin. Pagpe-pray natin yung mga nanay natin. Pagpe-pray natin yung mga kapatid natin. Yung lolo natin, yung lola natin, yung tita natin. Kung sino yung immediate family natin, pagpe-pray natin. Pagpe-pray natin na maging matibay na pamilya tayo. Ganun din dito sa church. At yung bahay natin gawin tahanan ni Lord. I-transform from house to home. Let's pray. Panginoon, mas kilala mo po ang kalagayan ng bawat isang naririto, Panginoon. Panginoon, kung meron mang gumugulo sa puso ng bawat isa sa amin, nagiging mabigat para sa amin, Panginoon, ang kilalanin, Lord, ang authority ng tatay namin, ng nanay namin, ng mga magulang namin, Panginoon. Kung sino man ang guardian namin, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, iayos niyo po yung puso namin, Lord, sa pagsasubmit namin sa kanila, Panginoon. Lord, naniniwala po ako, Panginoon, ino-honor mo, Lord, ang mga anak na masunurin sa magulang. Kaya, Panginoon, simulan mo po sa amin, Lord, na makapag-submit kami, Lord, sa mga magulang namin. Dalangin ko rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na may kapatid. Lord, tulungan mo kami na irespeto at mahalin namin ang mga kapatid namin. I-honor din namin sila katulad ng mga magulang namin, mas matanda man sila o bata sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na mahalin namin sila. Na makita namin, Lord, na isa sila mga paalala at pagpapala rin sa amin, Panginoon. Ganon din, Lord, sa extended family namin, Panginoon, sa mga lolo, lola, tito, tita, mga pinsan namin, Lord, na kasama namin sa bahay, Panginoon. Gawin mo pong fruitful ang relationship namin sa kanila. Huwag mo pong iaalaw, Lord, na kami po mismo na nakakarinig ng salita mo, Panginoon, ay hindi magawa kung ano ang tamang relasyon na dapat nararanasan nila galing sa amin. Kaya, Panginoon, pagkatapos ng panalangin ito, Panginoon, naniniwala kami, hindi na kami katulad ng dati. Kasi, Lord, binago mo yung puso namin. Gagawin mo kaming mas mapag-unawa, gagawin mo kaming mas mapagmahal, gagawin mo kaming mas mapag-intindi, gagawin mo kaming mas maunawain this time. Lord, patawarin mo po kami kung nawawalan na kami ng oras para ipanalangin ng pamilya namin. Na alam naman namin dito nagsisimula ang lahat para maging tahanan ng isang bahay. Panginoon, sa mga pamilya namin ngayon, ikaw magpatatag nito. Gawin mo pong tahanan ng aming bahay. Kung saan, Panginoon, maaari kaming makaranas ng kapahingahan kasama sila. Makaranas, Panginoon, ng panibagong sigla, makaranas ng bagong simula. Sa tahanan namin, Panginoon,
makakapagsimula kami, Lord, ng panibagong chapter ng buhay namin, Lord, na sama-sama ka naming makikilala, sama-sama ka naming paglilingkuran, sama-sama kaming lalago, at sama-sama kaming haharap sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa pagkakataong ito na ang bawat isa sa amin, Lord, nagkaroon ng chance. Kung matagal na naming ipinagpe-pray yung family namin, Lord, i-allow mo, Lord, na ito pa po ang mas magpaapoy sa puso namin para i-reach out yung family namin. At kung hindi man namin na ipagpe-pray ang pamilya namin, Panginoon, hayaan mo, Lord, na maging open doors of opportunities itong panalangin ito, Lord, para mawala yung hiya namin na ipag-pray at i-reach out ang mga pamilya namin, Lord. Muli, Panginoon, dalangin namin na sa pag-uwi namin, may darat ng kaming tahanan at hindi lang bahay. Lord, kami po ang magsisimula. Hindi lang sa pamilya namin, kundi sa generation namin, Lord, na hindi lang bahay ang bibilin, ang bubuuin. Hindi lang bahay ang papangarapin. Hindi lang bahay ang ilulook forward namin, kundi isang tahanan. Tahanan na ikaw ang bumuo, ikaw ang nagpatatag, ikaw ang nag-ingat, at ikaw ang nagpalago. Salamat, Panginoon. Hayaan mo pong dalhin namin ang pag-ibig mo sa mga pamilya at tahanan namin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.